si Marcos Jr., hindi siya pwedeng lusot dito. He is the most culpable of them all. Bakit ko nasabing pinaka-most culpable? Siyang pumirma nung 2025 budget. Sa kanya yung dulo nun eh. Pinaka-most corrupt na budget sa kasaysayan natin. Nandun lahat ng insertion, nandun lahat yung mga perang napunta sa mga magnanakaw. So pwede naman yung tigilan yun eh. He has the power. He could have done a reenacted budget, but he opted not to. So that makes him liable and culpable. Siya may kasalanan nito lahat. So, the fact na sinasabi ng mga makakaliwa, ng mga kakampi, na, si Marcos Jr. po ay whistleblower. No, siya yung nag-bring nito sa public discussion. Excuse me, 2 years ago, Sara Duterte already said, sinong may hawak ng pera ng gobyerno ng Pilipinas? 2 tao. Si Saldico at si Martin Romualdez. Pinakinggan ba ninyo? Hindi. Sino lang ang nakinig doon? Kami ng mga supporter, mga DDS, mga naniniwala kay Vice President Sara. Naniniwala sa Duterte Principle of Governance. Kami lang ang naniniwala. Tawanan niyo pa kami. Hindi ba? O ngayon, si Marcos ngayon ang nagsabi, ito ang nangyayari. Then suddenly, Marcos, the hero, di ba mga siraang ulo ninyo? Hindi ba? So, mga may sayad na to, mga to, Joey. These people, yung kanilang mga brains, have become so corrupted na rin by enabling Marcos, by not asking him to resign. Kayo rin mismo, enabler kayo ng graft and corruption. Kaya hindi umuunlad ang Pilipinas ng dahil sa inyo. Kung ano man yung kahihinatnan ng bansa natin, kahit kami na Pinay Sweden, yung mga nasa abroad, ang dami na namin mga umalis, pero mahal pa rin namin ang Pilipinas. No? Ito, magyayabang na ako. Kaya kami nakarating dito kasi magagaling kami. Kaya kami dito. Hindi ba? Kaya kami umalis eh. Ngayon, siyempre kami, gusto namin bumalik dyan. Palagay niyo ba? Gusto namin mamatay dito? I don't think so. Kaya kami, may pagmamahal pa rin kami sa bayan. Mahal pa rin namin yung nangyayari dyan. At hindi namin hahayaan na yung mga nandyan sa Pilipinas ang magpapatuloy ng katarantaduhan na nangyayari dyan. Alam nyo, mga kababayan yung mga hindi nag-a-ask na mag-resign si Marcos Jr., kayo, may kasalanan kayo. Malaki din kasalanan nyo kasi in-enable ninyo. The fact that you're enabling the system to continue, wala kayong karapatang magreklamo. Kasi ine-enable ninyo. Di ba? So yung mga nagprotesta kahapon, yung mga nasa Luneta, yung mga nakinig kay Vice Ganda, alam nyo, di ba may kasabihan, ang hirap mahalin ng Pilipinas. When I saw those people in Luneta, para sila mga zombie, Joey. Mas matindi pa sila sa ship. Kasi yung ship, at least yung ship, na pag sa ano mo pa yun eh. Ito, zombie na talaga. No? Mga talagang na-zombified na yung mga brains nila kasi nga talagang terminal na. Terminal na tong mga to kasi no amount of reason can convince them. Itong nakakatakot dito mga kababayan, this is really scary. Up to what great lengths will these people do para lang ma-prevent nila si Sara Duterte na maging president? They will do, kahit na ilubog nila ang Pilipinas sa kahirapan, basta lang hindi maging presidente si Sara Duterte. Look at that kind of reasoning. Look at that kind of mentality. At yan ang reason, kaya tayo nagkakaganito. So, ang ganda na sana nung panahon ni Pangulong Duterte na na-purge na paunti-unti, di ba, sa mga eskwelahan, sa mga komunidad, sa mga IPs, no? Na-purge na nadidetoxify na tayo eh. Nabudol tayo. So yung detoxification hindi natapos. Ang nangyari ngayon, nanumbalik yung dati nating problema. Na dapat sana noon
Na, parang ganito yung mga kabayan eh. May sakit ka, no? Binigyan ka ng treatment ng doktor. Towards the end of the treatment, hinihinto mo. Bumalik yung sakit. Yun ang nakikita natin nangyayari sa ngayon. Bumalik yung sakit ng bansa natin, which is itong mga tungtong ganitong kaisipan. Yung kaisipan ng mga kababayan natin. Pero hindi rin ako nawawala ng pag-asa, Joey. Hindi ako nawawala ng pag-asa. Kasi alam ko na hindi lang yung mga nandiyan sa Pilipinas, ang dami na. Kaya ang lalakas ng Duterte sa mga OFW eh. Kasi mulat na kami. We're not subject to the yung toxification na nangyayari sa mga media dyan sa Pilipinas. Yeah, oo. You're beyond the claws of the mainstream media. So you see the situation as it is. Oo. Hindi filtered dyan kasi sa inyo, filtered na eh. Pagbukas ng Facebook ng tao, papasok mainstream media, makikita nila, ito palang nangyayari. Ito. Hindi nila alam, may UPI rally pala dun sa gilid sa Papaginato. By the way, speaking of UPI, Joey, probably you have the ears of General Pokis. Mag-organize sila ng paraan para makalikom din sila ng funds from OFWs. Kasi naniniwala ko na may mga OFWs na gustong tumulong dun sa iyo. Kasi syempre, you need to sustain organic movements like this eh. Hindi ito kagaya ng mga kabag na may mga NEB funds sila na they can sustain. You know, like ganitong klaseng movement for a long time. Pero itong kina General Pokis, no, itong kinaka-Eric, kasi may grupo din sila doon, 'di ba, sa kabila. Kailangan nila ng tulong. Hindi lang yung food, kasi okay na kayo diyan yung mga nandiyan. Makakatulong kayo, makabigay kayo ng tubig, noon pagkain. Pero syempre, you need to sustain this. Kasi alam mo, pag bumagal yan, medyo mahirap yan pag bumagal. Papunta na tayo sa exciting part. Kaya lang basta wag lang mapasukan, wag lang ma-infiltrate. Ngayon din, sa kami mga OFW, hindi rin kami lahat dito matitino. May mga manloloko rin. No? May mga manloloko rin dito na mga binubudol din yung mga kapwa OFW. So ako meron akong experience na probably another day, Joey, ko kwento ko sa iyo. Baka offline kwento ko sa iyo yan. Paano ko nabudulan ng $20? No? So kaya nga $20 nabudulan pa ako. So anyway, mga kababayan lang, kasi alam ko it's already late. Don't give up the fight. No, don't give up the fight. Kasama nyo kami, no? Kami na mga nandito sa labas ng bansa at hindi ako nawawala ng pag-asa na darating yung araw na itong ganitong kaisipan na lumalason sa atin tuluyan ng mapupuksa. Hindi ako nawawala ng pag-asa dyan. O yun lang, sarado ko na po yung tindahan, mga kababayan. Maraming salamat, Joey, for giving me the space and the time to speak up. Thank you. Mabuhay Thank you, Prof. Maraming salamat, Prof. Thank you very much.